area of a rhombus naman, no, via integration. So, makikita natin yung rhombus is yung parang ating saranggola. Ay, yung rhombus natin, kung titignan natin sa real life, yun yung ating saranggola. No? Yung kite o saranggola is a rhombus shape. So, meron siyang diagonal. So, ibig sabihin may dalawang triangle siya na magkapatong. So, sa geometry, pag kukunin mo yung area nito, i-divide mo lang yung product, i-divide mo lang sa 2 yung product ng kanyang dalawang diagonals. So, D1 plus D2 o D1 times D2 over 2 or 1/2 times D1 D2. So, i-multiply mo D1 D2 over 2. So, ganun kadali yun sa geometry. Pero, pag sa integral, medyo mahirap. No? I-assume na lang natin na ang center nito is sa origin. So, para maganda, kukunin mo yung isang area, i-integrate mo yung area ng isang triangle. Ibig sabihin, isang triangle lang ang kukunin mo dahil equal sila o symmetric sila, i-multiply mo na lang sa 4 para makuha mo yung total area. So, syempre, slope. May slope yan. May slope ng line yan. So, yung slope ng line is nakadepende dun sa points na given sa problem. May binibigay naman yung points eh. So, ito yung nakuha natin sa internet, no? Pag in-integrate mo, squared mo, divided by mo sa 2, parang completing the square process. O, ito yung ating sarili example. Nagkamali-mali pa tayong mag-compute nito. Pero, nakuha din natin. So, halimbawa, nakuha mo na yung area ng isang triangle, i-multiply mo na lang siya sa 4 para makuha yung total rhombus area na yun yung ating main na hinahanap o yung ating main objective. Yun yung hinahanap natin, yung total rhombus area. So, siyempre, nagpapahirap lang doon yung pag-integrate mo, pagkuha mo ng area ng isang triangle. Kasi, madali na yung susunod kasi i-multiply mo lang naman sa 4 yung total rhombus area. Munti ka na ako magkamali. Diba? Munti ka na ako magkamali rito, buti na lang. So, thankful pa rin tayo at nakadalawang mata tayo ngayong araw. No, is yung ano yung kanina. O, yung kanina yung cone, ngayon naman rhombus. So, maganda. At least may natututunan tayo. So, yun lang po.